si Mercedita Coronado, 43 years old, isang empleyado ng OLP-MPC. Ako ay kasalukuyang kawani ng ating kooperatiba bilang liaison officer. Nagsimula ako magtrabaho dito noong 2002 at ito ay tumagal lamang na mahigit 4 na taon at nagtapos noong 2007 sa kadahilan ng pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sa paglipas ng mga taon, ako ay muling nagbalik sa ating kooperatiba upang magserbisyo para sa posisyong liaison officer noong 2011 hanggang sa kasalukuyan. Magandang umaga po. Ako po si Sheila Maribayo. Ako po ay naka-assign sa Co-op Store. Ako po yung nangangalaga doon. Ako po ay napunta sa Co-op, aksidente lang din po kasi yung aking pong asawa ay nagkasakit. So napilitan po akong maghanap ng trabaho para masupport po yung pangangailangan ng pamilya. Noong mga panahon na po na yun, nagkataon lang, nagsimba ako. Tapos may na-meet po ako doon. Na-meet ko po yung isang member ng Co-op at sinabing hiring, nagbakasakali po ako na makapasok. Hindi po naging madali kasi that time po ginagawa po yung bago nating building, ay yung dating building, ay may bago na po kasi. Natagalan po dahil po na hindi agad na-release yung occupancy permit. So, nung time na ma-release, doon lang po ako na-hire. So, matagal din po yung pag-iintay ko. Nangungulit po ako sa kanila. Tawag ako ng tawag kung okay na po yung kung kailan po ako mag-start. Dahil tinanggap na nga po nila ako. Hindi lang ako makapag-start. Noon sa pagpasok ko po, hindi po din ako kaagad naging regular employee. So, may struggle din po doon kasi parang wala pa pong na-approve na budget para dun sa panibagong na yun. So, pero still dahil nga po masaya naman ako kasi parang another channel po ng simbahan dahil nga po tayo, Paris-based co-op. So, masaya po ako doon kaya parang nahintay ko naman na ma-regular ako. Dito po kasi sa co-op parang na ituloy ko yung service para sa mga tao kasi alam naman po natin yung co-op po, maliit po ang sweldo dito, hindi po talaga siya ganun kalaki para masupport talaga yung mga pangangailangan. Pero kung talagang nandun nga tayo dahil ito ay serbisyo, syempre pag ginagawa po natin ng isang bagay na labas doon, hindi mo titingnan yung sweldo. Kasi once na tinignan mo yung sweldo, hindi na po iyan service. Yung ginagawa natin out of sa labas ng service, ay nung sweldo natin, yun po yung service. So, sa co-op po, yan po ang buhay. Hindi lang po. Ako, si Raquel Roy Coronado, kasalukuyang posting clerk 2 ng Our Lady of Peace Multipurpose Cooperative. Mga simulain ko sa kooperatiba. Noong taong April 1990, naging kasapi ako ng OLP-MPC. The year 1992, naging credit committee member ako. December 1996, naging part-timer ng OLP-MPC. At sa June 1997, naging regular na kawani ng OLP-MPC. Ako po si Elenita Estrella, kilala sa pangalang Ellen, Batang Pacho ng araw. Ako ay 35 years nang kasapi ng kooperatiba. Simula po ako rito nung kami mga nagtitinda pa. Yun yung kasalukuyang ino-organize pa ni Bishop Lolo, yung Bishop Emeritus ay yung namatay na si Bishop Lolo Gungon, Ocasio G. Gungon, kasama po si Sister Loretta, Mary Loretta Aquino, si Ate Emma Gatuteo, kasama po si Sister Monica Manda. Sila po yung mga nag-gather ng mga tindero at tindera sa patio para ipakilala
at imulat ang aming isipan sa isang kooperatiba kung saan kami po ay makakaiwas na sa pag-utang ng 5-6. Dahil dyan sa Bacho, marami po talaga nagpapautang ng 5-6 dyan, hindi Bombay, Pinoy. Ganun. Yun po kasi yung pera sila, yun yung parang hanap buhay na nila. Pero sa 5-6, masyado hong nagigipit din talaga ang mga umuutang dahil halos yung kinikita nila napupunta pa dun sa tubo ng 5-6. So, naipamula to sa amin to nung inorganize ni Bishop Lolo. Lahat po kaming vendors, pinag-seminar ng halos isang buwan yun sa Friday, Saturday, kasi Sunday nagtitinda kami. Ang amin nung speaker nun, in-invite nila, hanggang ngayon na, andyan pa rin no, si Sister Marlene Estrella ng San Dionisio Credit Cooperative. Siya po yung ilang beses talagang paulit-ulit at napakahusay po niyang bigay ng PMES. Talagang maiintindihan mo through sa samples, sa examples niya at saka dun sa mga paliwanag niya. Doon niya kami ginabayan. At ang simulain, alam ko, ang kooperatiba, ang goal po nito o yung purpose is pautangin sa mababang interes ang mga miyembro, pero at the same time, tuturuan kang mag-ipon at gamitin ang perang uutangin mo sa yung in a wise way. I mean, ano ba to? Gamitin ng tama yung pera na inutang. Kung saan dapat gamitin, kung saan dapat, kung paano gagamitin. Ganon. Para sa akin, ang salitang paglilingkod ay pagsiserbisyo o pagtulong at ang pagmamalasakit naman ay kusang loob na ibinibigay sa kapwa at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ginagawa natin ng isang bagay ng may pagmamahal, doon pumapasok yung paglilingkod. Nakita ko kasi yan sa mga previous, sa pagdaan ng panahon, nakita ko yan, na yan ang isinasabuhay talaga ng mga tao dito sa Our Lady of Peace Multipurpose Cooperative. Dahil siguro, pangalan nga ng mahal na ina yung ating dinadala, kaya ganun tayo magserbisyo sa ating mga miyembro. So, sa akin, ang paglilingkod ay isang commitment. Ang commitment nito, commitment ko sa trabaho, sa OLP-MPC, at commitment ko din sa members ng PMPC kung paano ko gagawin ang mga nakaatang na trabaho sa akin. At ganun din sa aking mga ka-co-op, kapamilya ng mga miyembro, kung paano ko sila pagsisilbihan ng nararapat kong gawin para sa kanila. Yung pagmamalasakit naman, lagyan natin ng equation. Commitment plus rendering service with full heart, with big smile, equals pagmamalasakit. Kasi ang pagmamalasakit ay libre mo lang na maibibigay mo to sa iyong kapwa na walang pasubali, walang pag-iimbot, at walang bayad na pwede mo ipagkaloob sa kanila. At tungkol naman po sa paglilingkod, ang kahulugan sa akin ng paglilingkod ay yung serbisyo sa kapwa. At the same time, sa kooperatiba na rin, as one, as a whole, yun yung paglilingkod na serbisyo mula sa puso. Kusang loob, walang hinihintay na kapalit. Bakit? In my 35 years of service sa kooperatiba o pagiging member, 5 taon po akong volunteer. Pag sinabi kong volunteer, walang sweldo. Lahat, papel, ballpen, lapis, everything sa akin po iyon. Wala ho akong hinihinging kapalit nun. Dahil, unang-una, ako po yung nakinabang din ako sa paglilingkod ko. Bakit? Paano? Nakakautang na ho ako ng hindi 5-6, maliit ang interes. Pangalawa, nakakapag-serve pa ako sa kapwa ko. And mayroon po ako sa sarili ko na kasabihan na ang paglilingkod ko sa kapwa ko, ang pagsisilbi ko sa kapwa ko ay pagsisilbi ko sa Diyos. Dahil ang sinabi nga po, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, yun yung ginagawa mo sa akin. Yun po ay sabi sa Biblia.
Yun po ang sinabi ni Lord. Ngayon, yung tungkol naman po doon sa pagmamalasakit. Naku po, Diyos, kapag tungkol sa pagmamalasakit sa lahat ng miyembro, sa akin man, sa lahat ng miyembro, kamag-anak or hindi. Yung malasakit po, alam yan ng members. Alam ko marami sa members mas nakakakilala sa akin. Kung ano po yung problema nila na inilalapit sa co-op, lalo na, ng dalawa pa, yung kami paninora noon, pinapakinggan namin problema nila, umiiyak, lumalapit sa amin, ano ang problema, kung paano namin sila matutulungan. Tutulungan namin sila, bakit? Kasi po ang kooperatiba dapat hindi lang maka-Diyos, kundi makatao. Pag pinagsama mo yung dalawa, maganda yung kombinasyon eh. Kasi pag malakas ang kapit mo kay Diyos, i-guide kay Lord, i-guide ka niya kung ano ang dapat mong gawin, kung saan ka dapat pumunta, kung ano ang solusyon para sa problema mo, sa problema ng members, at problema ng kooperatiba as a whole. Ang mga challenges na aking ranasan dito ay mga sumusunod. Ang una ay kung paano pahabain ang aking pasensya. Pangalawa, kung paano palawakin ang aking pangunawa. Ang mga naging solusyon ko ay, ang mga naging hamon sa akin na nabanggit ay akin na solusyonan sa pamamagitan ng pagdarasal ko sa Diyos, na tulungan ako na baguhin ang aking ugali para sa ikaunlad ng aking sarili at ng ating kooperatiba. Challenges sa kinakaharap mo sa OLP-MPC. Noong unang pagpasok ko dito, syempre, nanibago ako dahil nanggaling ako sa law office. Syempre, ang malaking adjustment ang dapat kong gawin. Dahil dati ako nagtatrabaho sa legal office. So, from words to figures. Kailangan ko matutunan ang debit credit. Though, nag-aral naman ako nito sa eskwelahan. Pero ibang application nun, pag actual mo nang ginagawa. Sa tulong ng aming manager na si Mr. Emiliano Feliciano, tinuruan niya ako ng matyaga pagtuturo talaga ang ginawa niya sa akin upang matutunan ko itong debit credit nito. Sa tulong din ng aming nag-retire na manager na si Mrs. Leonora Tolentino, napag-aralan ko lahat yon, pati ang pag-bookkeeping. Natutunan ko lahat yun sa matyaga nilang pagtuturo sa akin. Nakadagdag din kaalaman sa akin ang pag-attend ng trainings and para sa tao to. Ang challenge sa akin dito, yan. Sabi ko nga, unang-una, hindi ko alam, wala akong armas eh. Nadala, ano yung armas? Ano bang kaalaman ko dyan? Tindera ho ako. High school lang ito tinapos ko. Alam ko, magsusulat lang. Magsusulat ng pangalan, sino atin ng ganito. O kwenta-kwenta. Yung kaalaman sa pinapasok ko, hindi ko alam kung paano. Alam ko lang, makakautang ako ng ganon. Maliit ang interes. Ngayon, ano tawag dito? Kasi dito sa co-op po kasi, tutulungan ka nga mag-ipon, tutulungan ka niyang turuan paano gamitin ang pera wisely. Ang pakikiharap sa tao at pakikipag-usap sa mga iba't ibang klaseng tao, challenge din yan eh. Bakit? Iba-iba po ang ugali ng tao na pakikisamahan mo, na kaharapin mo. Merong lalo na ngayon, iba, mula yung sarili kong, yung sa pasensya ko na maigsi, pinahaba somehow sa co-op. Kasi noon, madali ako magalit, madali ako mairita. From there, yung mga nakakasalamuhan mong tao, dahil iba-iba ugali, doon pahabain yung pasensya mo, durugtungan yung pasensya mo. Kasi, tao lang tayo, talagang ganun. Pero ako, dahil pagka nasa patio ka, madaling humina ang pasensya mo dahil nga sa pag nagtitinda ka, may nag-aagawan. Aagawan ka ng ganito, aagawan ka ng bayan, yung ganun, parang doon ako, bagay, sa pagtitinda naman sa patio, doon man ako natapos ng pag-aaral ko. Kasi, sa ano din eh, tinulungan ko rin sarili ko, tsaka magulang ko, paano ako matapos, kahit high school lang. Ngayon, may mga members sa ngayon na parang pagdating ng office, beast mode sila talaga. Bubungangaan ka, galit na galit, ganun ba, parang, ano ba, kasalanan ba namin yun? Ba't hindi ba pwedeng kausapin kami ng maayos, hindi yung parang
katulong mo lang yung alipin mo, katulong mo lang yung kausap mo. Hindi po ganun. Andito po kami, although sinusweldohan na kami sa ngayon, sinusweldohan na kami, pero siguro, we deserve to be respected din. Kasi kami yung andito para magsilbi sa inyo, pero pagka ganun naman ng tingin nyo sa amin na parang alipin na parang pwedeng singga-singgahin na gano'n, yung gano'ng pagsalita ng tao rin mo kami, may damdamin din kami. Kaya sana, lalo tungkol sa interes, sana lang, tulong-tulong tayo, ayusin natin ano ng problema. Hamon mo yan sa akin, yung pakiharap sa tao, paano mo sila kakausapin, paano mo may ibigay yung tamang sagot dun sa tanong nila. Ngayon, sa aking kaalaman, dahil nga, sabi nga, ganoon, dito po, dahil kulang ang kaalaman ko, hamon sa akin yun. Paano ko malulusutan yun? Paano ko matatanggap ng hamon na yun? Attend ka ng seminar, ang daming trainings and seminar na para sa'yo, libre. Libre. Merong ganun ba sa iba? Babayad ka ng seminar, pag seminar sa iba, dito libre lang, basta willing kang matuto. Ang pagkatuto dito, nasa sa iyo na rin. Pag willing kang matuto, kaya mo yun. Dito po ako nahubog, lalo na sa mga taong nakasama ko noon na selfless, na nagtuturo sa akin kung ano to. Ito gawin mo. Si Kaimil, si Nora, si Sister Lucy. Sila yung mga selfless sa pagtuturo. Hindi sila madamot. Tinuturo nila kung ano yung tama. Tinuturo nila kung ano yung dapat. Si Nora nga, tapos. Pero very proud ako sa kanya. Bakit? Meron siyang tinanong, hindi dahil gusto niya akong subukan. Hindi. Len, paano mo kinukwenta kung ano? Yung restructuring, explain mo nga sa akin. Siya po kasi mapagkumbabang tao. Hindi po kasi natin kailangan dito sa kooperatiba yung mataas ang ere. Pag nasa kooperatiba ka, hindi po pwedeng ganun. Meron nga akong isa kilala ngayon board siya eh. Ay, sobrang haba ng pasensya sa totoo lang. Bilib ako sa kanya. Marunong siya. Mayaman siya sa kaalaman pagdating sa kooperatiba. Pero ano siya, yung hindi siya yung mayabang. Kung ano may ituro niyang tama, tuturo niya yun. Hindi sila yung, hindi ako magtatanong dyan kasi mas mataas aral ko dyan eh. Hindi ganun eh. Iba si Kaimil, iba si Nora, Sister Lucy. Lahat ng mga naging officer dito, lalo ng panahon noon, talagang mahuhusay po sila. Talagang service. Sa pagdating sa board of directors, magbabais-bais, magdidebate sila. Kala mo magkakagalit yun. Pero hindi, dun lang yun. Trabaho lang. Pagtapos ng araw na yan, paglabas nila ng boardroom, pagkatapos ng meeting nila, magkakausap na uli sila, friends na ulit. Ganun lang yun, trabaho lang naman. Pero it doesn't have to be an away among them. Pagka nag-uusap-usap lang sila tungkol doon. Para sa akin, ang hamon ay dapat harapin as long as alam mo ang kakayahan mo at alam mo ang limitasyon mo. Ito kasi yung naguhubog at nagpapatatag sa tao, katulad sa akin. Katulad naman sa kaalaman talaga yun, katulad sa kanina, seminars, trainings, at yung araw-araw na pakikiharap sa tao, dyan ako natuto at matututo pa. Dahil ang kooperatiba ay continuous learnings. Sabi nga, ngayon, yung isa pang hamon sa akin, yung pagkakaroon ko ng tatag ng dibdib, yung matatag ka, ayun, tsaka yung pananampalataya sa itaas. Kasi kung wala ka nito, baka igupo ka ng mga nararanasan dito. Kasi, syempre, iba-ibang tingin ng tao sa'yo eh. Dahil sa totoo lang, kapag noon, pero hindi naman lahat ng tao ganun, pag mahirap ka o mababa ang pinag-aralan mo, yung ibang tao, susubukan kang lilibakin ka, hindi maniniwala sa'yo. Kaya kailangan lang maging matatag ka. At yung faith kay Lord, dapat mahigpit. Bakit? Siya yung mag-guide sa'yo, siya yung magtuturo sa'yo, siya yung aagapay sa'yo kung anong dapat mong gawin.
tumulong in ways na willing tayo na tumulong po tayo. Maging officer po tayo at hindi ako kasama kasi nandito ako sa loob. Maging officer kayo, opisyales, tayo niyo pong tumulong. Ilabas niyo yung kakayahan niyo, wag ho kayong mahiya. Ito po ay makapagdudulot din sa inyo ng ligaya sa puso. Pag nakatulong kayo sa kapwa niyo, di ba, mas masaya sa puso. Gawin niyo po iyon. Hinahamon ko po ang lahat ng miyembro na willing at may kakayahan tumulong po tayo. Pagsikapan po natin at pagtulong-tulungan na ang ating kooperatiba, mas maiangat po natin ang kalagayan at mai-uplift din po natin ang ating sarili, ang lahat ng miyembro, kung paano natin silang mai-uplift, mapapaganda ang buhay. Sama na rin po natin ang mga staff. Sabi ganun staff and officers and members. Salamat po, maligayang 35 anibersaryo ng kooperatiba natin. Mabuhay po tayong lahat. God bless.